Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2181, Yin Jiu. Pagkatapos magsalita ni Lin Feng, nagbago ang ekspresyon ni Jing. Pinandilatan niya ng mata si Lin Feng, na nakatitig sa kanyang mga suso. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang phoenix necklace? Ikaw. Napuno ng malamig na enerhiya ang hangin at pinalibutan si Lin Feng. Si Qing Feng ay natulala. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Anong ginagawa mo, Feng? Ang lalaking iyon ay masama. Malamig na sabi ni Jing. Bastos ka, naniniktik ka sa akin. Natuwa si Lin Feng habang nakatingin kay Jing. Noong isang araw, nasa lambak ako at nakita kitang lumabas sa tubig. Biniro mo pa ako. Paano mo masasabing natiktikan kita? Bastos. Sabi ni Jing. Inaasar niya siya. Hindi pwede. Biglang may naisip si Jing. Tinitigan niya si Lin Feng at umiling. Ikaw ay isang kaldero. Naaalala mo, tumawa siya. Lalong nagliwanag ang ekspresyon ng mukha ni Jing. Naalala niya ang kaldero. Namula siya ng husto, nakaramdam ng hiya. Nagtadyas siya ng ngipin at tinitigan si Lin Feng. Ang bastard na ito, naging kaldero siya para tiktikan siya noong araw na iyon. Sister, dito tayo nagkita muli. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi niya pinansin ang ekspresyon nito. Umupo siya sa tabi ni Qing Feng at hindi nagtanong ng anuman kay Qing Feng. Nakilala niya si Qing Feng sa malapad na Celestial Ancient City sa Animal World. Si Jing ay malamang na isang nakababatang disipulo. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, tila labis na nagmamalasakit si Jing kay Qing Feng, na naging dahilan ng pagkikisa niya. Naalala ni Lin Feng ang tatlong pinuno ng Animal World. Isang gintong uwak, isang maalamat na hayop, at ang pinuno ng Animal World. Walang masyadong alam si Lin Feng tungkol sa kanila. Wala rin siyang masyadong alam tungkol sa background ni Qing Feng. Ang alam lang niya ay kontrolado ni Qing Feng ang 10 uri ng enerhiya at na siya ay disipulo ni Shi Julao Xian. Dinaikit ni Jing ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Lin Feng. Ano kayang gagawin niya? Kailangan niyang turuan siya ng magandang leksyon. Pinanood niya itong hubot-hubad. Ngunit ngayon, ang layunin nila ay protektahan si Qing Feng. Makikipag-ayos siya kay Lin Feng mamaya. Pagkatapos ng lahat, sina Lin Feng at Qing Feng ay talagang malapit, at siya ay napakalakas. Isinakripisyo ni Qing Feng ang kanyang buhay para protektahan siya, kaya dapat ay labis niya itong nagustuhan. Feng, iuuwi na kita pagkatapos. Mahinahong sabi ni Jing kay Qing Feng. Gayunpaman, umiling si Qing Feng at sinabi, wala doon ang aking tahanan. Di ba sabi mo gusto mong marank sa top 100? Mukhang nagulat si Jing. Hindi ko sinabi na gusto kong pumunta doon. Ibinaling ni Qing Feng ang kanyang ulo kay Jing, mukhang walang pakialam. Napabuntong hininga si Jing at sinabi, alam kong naaawa ang clan sa iyo. Huwag mo nang pag-usapan yan at may tatay din ako. Ang malapad na Celestial Ancient City of Dark Clouds ang tahanan ko. Sabi ni Qing Feng. Nanatiling tahimik si Jing, ngunit bumuntong hininga. Hindi niya alam kung paano lutusin ang masamang relasyon sa mga matatanda, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ni Feng ay biological na magkapatid, at namiss ng kanilang ina si Feng. Nagpatuloy ang mga labanan sa larangan ng digmaan. 200 tao na ang naalis at higit pa ang naalis. Papalapit na ang wakas. Pinawi ng ilang makapangyarihang alyansa ang lahat sa kanilang paraan at walang makakapidya sa kanila, lalo na si Chu Chunqiu at ang alyansa ng 2 iba pa. Maraming mga henyo ang namatay sa pakikipaglaban sa kanila. Hindi sila tumigil, sila ay nasa isang killing spree. Pinag-aralan ni Chu Chunqiu ang mga sky-absorbing holy scripture. Maaari niyang makuha ang layunin ng mga tao at gamitin ito para sa kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay patuloy na tumataas sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mga laban ay lalong sumasabog. Madali niyang mapatay at maa-absorb ang layunin ng mga cultivator na umabot na sa tuktok ng layer ng Huang Qi, hindi na niya kailangan pang lumipat para magawa iyon. Kaya naman, kahit sino pa ang kanyang mabunggo, sakam at matakon niyang tinanggap ang kanilang layunin. Paanong hindi niya ilalagay ang sarili niya sa napakayamang larangan ng digmaan? Napuno ito ng mga henyo. Si Tianhan ay parang Chu Chunqiu, lubos na walang awa. Parehong itinuturing na ang larangan ng digmaan ay isang talampas ng walang katapusang mga enerhiya na dapat pakainin. Laban sa lahat ng inaasahan, nagsimulang magbago ang opinyon ni Nikang tungkol sa dalawang ito, malamig siyang tumingin sa kanila at sinabi. Napakaraming tao ang napatay namin. Wala na akong ganang manghunting dahil malapit na tayong mag-move on sa next round. Hehehehe. Apatingin si Tianhan kay Nikang. Ang taong ito ang unang guro ng Purple Clouds. Napakalakas niya. Mahirap siyang talunin, kung hindi ay sinubukan siyang patayin ni Tianhan. Ngunit malakas ang chaotic strength ni Nikang. Nang lumaban siya, tumaas ang kanyang lakas. Ang pagpatay sa kanya ay mas mahirap kaysa sa pagkatalo sa kanya. Isang huling sesyon ng pangangaso. Mahinahong sabi ni Chu Chunqiu. Sige, ayon sa gusto mo. Sabi ni Tianhan. Nagpatuloy ang 3 tao, naghahanda na silang atakihin ang mga may king type na katawan. Silang Ye at ang iba ay hindi nagpapahinga. Matapos magkaroon ng isang mahusay na labanan laban kina Chu Chunqiu at Tianhan sa simula, inatake nila ang maraming tao. Pinilit nila ang maraming tao na gamitin ang Setro at teleport ang kanilang sarili palabas ng larangan ng digmaan.
Para sa kanila, walang kabuluhan ng pangangaso at pagpatay ng mga tao. Kung pinukaw sila ng mga tao, pagkatapos ay pinatay nila sila. May mga tao sa bulubundukin. Bulong ni Jian Mang sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang presensya ng mga tao. Si Lin Fang at ang iba pa, sabi ni Hao Qinglin. Si Jian Mang ay hindi nakakakita, ngunit ang kanyang mga perception ay talamak. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Jun Moshi, patungo kay Lin Fang at sa iba pa. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Jian Mang ay biglang namutla. Nagulat siya at sinabing, Teka, may nakatingin sa atin. Naramdaman ko rin ito. Tumanggo si Hao Qinglin. Dahan-dahan silang lumingon at may nakita silang tatlong tao sa malapit. Nang makita nila ang tatlong taong iyon, napasimangot silang Ye at ang iba pa. Chu Chunqiu at Tian Han. Bukod sa kanila, may sumapi sa kanilang alyansa. Nagtataka ako kung sino ang lalaking iyon. Ngunit kung sumali siya sa alyansa nina Chu Chunqiu at Tian Han, dapat ay napakalakas din niya. Kung lalaban tayo sa kanila, mamamatay tayo. Kung talagang nasa panganib tayo, in the worst case, we can give up. Ngunit dapat din natin silang harapin ng ilang mga paghihirap. Malamig na sabi nilang Ye, na nagpakawalan ng layunin ng hari. Tiningnan lang sila ng tatlong tao ng malamig, lalo na si Saint Tianhan. Siya ay tumingin lalo na masama. Para sa kanya, silang Ye at ang iba pa ay biktima. Gusto ko talaga ang kaluluwa nila. Ang dalawang king type na katawan ay magiging perpekto. Sabi ni Tianhan, nakangiti sa mabangis at malupit na paraan. Noong bata pa siya ay naging isang nakakatakot at tusong cultivator, ngunit pagkatapos ay gumugol siya ng hindi mabilang na bilang ng mga taon sa tabi ng altar nang hindi nakaalis. Hindi na siya kasing lakas noong siya ay Saint Emperor. Mag-ingat ka, ang isa ay napakalakas din. Alertong sabi ni Jian Mang. Nakaramdam siya ng panganib. Talagang nakakatakot ang chi niya. Delikado rin siya. Tumanggo silang Ye, lahat ng mga taong iyon ay napakalakas. Hindi sila tumakas, tinitigan nila ang kanilang mga kaaway. Ang pagtakas ay hindi solusyon, ang pakikipaglaban ang tanging paraan. Huling biktima, humanda ka. Sabi ni Tianhan, pinakawalan ng kanyang maitim na kadena ng kaluluwa. Sila ay napuno ng isang madilim na chi, at maaaring masira ang kaluluwa ng isang tao at pumatay sa kanila. Isang madilim at malamig na sibat ng kaluluwa ang lumabas mula sa ikatlong mata ni Tianhan at bumaril patungo sa 5 tao sa kanila. Sabay-sabay na gumalaw si Jun Moshi at ang iba pa. Agad na sumabog ang labanan. Si Chu Chunqiu ay tumalon pasulong, ang kanyang king intent ay sumabog sa kanyang paligid. Naramdaman ni Jun Moshi at ng iba pa na nawawalan sila ng kontrol sa kanilang sariling layunin. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam. Gumalaw din si Nikang, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at ang Chaototskai Cosmic Energies ay sumabog at lumundag. Nang inag ang kaluluwa ng 5. Halos hindi sila makahinga habang ang kanilang mga kaluluwa at makadiyos na kamalayan ay nanginginig sa ilalim ng presyon. Sa likod nila, marami pang tao ang dumating. Nasa gitna ang pinong grupo. Kahit na nakakatakot ang chi ng mga taong iyon, kakaiba sila, patay at walang emosyon. Sila ay mga puppet. Ang binata sa gitna ay si Wu Yazi, malinaw naman, isa sa First Masters of the Continent of the Nine Clouds, na sumire sa emosyon at damdamin ng mga tao. Siya ang pinakamasama at pinakamakulit sa 9 na unang Masters. Ang panuntunan ay ang mga alyansa ay hindi maaaring binubuo ng higit sa 5 tao, ngunit hindi siya bumuo ng isang alyansa. May 7 puppet sa paligid niya. Hindi iyon alyansa. Ang mga taong iyon ay kanyang mga puppet. Nakontrol niya sila salamat sa sarili niyang lakas. Kaya naman, kumbinsido siya na hindi niya nilabag ang mga patakaran. Tsaka sana gumawa pa siya ng mga puppet. Sa ganoong paraan, mapapatay niya ang ilan sa pinakamalakas na henyo dito. Ang labanan sa harap niya ay isang pagkakataon lamang. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Lin Fang. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang mga tao sa tuktok ng isa pang bundok. Nakita niyang may dahan-daang bumaba mula sa langit. Nakasuot ng itim na roba ang taong iyon at walang chi sa paligid niya, para siyang patay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng chi ay nagpaisip kay Lin Fang na siya ay mapanganib. Sa itaas niya, may isang bituin na may numero. 13. Siya ay tumingin napakalakas. Qin Jiu, unang guro ng Blue Pale Clouds. Siya ay nag-iisa. Siya rin ay napakaingat, ngunit siya rin ay lubhang mapanganib. Sa tuwing pumatay siya ng mga tao, tahimik niyang ginagawa ito nang walang nakakapansin. Tumingin siya kay Lin Fang, pagkatapos ay tumalikod at umalis, patungo sa labanan sa malayo. Napansin ni Lin Fang ang labanan sa malayo at sumimangot. Sinasalakay ni Chu Chunqiu at ng kanyang mga kaalyado si Jun Moshi at ang iba pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2182, isang chat kay Chu Chunqiu. Chu Chunqiu, Saint Tianhan. Si Lin Fang ay natakot. Delikado talaga ang 2 taong iyon. Inatake niya sina Lang Ye at Hao Qinglin noon, kaya alam nila ito. Si Saint Tianhan ay isang Saint Emperor na nabuhay muli. Tinitigan din ni Lin Fang si Nikang, mukhang napakalakas din ng lalaking iyon. Si Jun Moshi at ang iba pa ay nasa panganib. Bukod sa 3 taong iyon, sa di kalayuan, may isang grupo ng mga tao ang nakatingin sa kanila ng mapagimbat at nananakot, tila anumang oras ay maaari silang umatake. Tumisi si Lin Fang.
Kung hindi siya sasali, si Jun Moshi at ang iba pa ay masasaktan o mamamatay. Protektahan si Qingfang. Sabi ni Linfeng, tumayo. Nagsimula siyang lumipad palayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dahan-daang lumingon si Yin Jiu at tumingin kay Linfeng. Kaagad, nagkaroon ng impresyon si Linfeng na matutulog na siya, bumigat ang kanyang mga talukap. Nakaramdam din siya ng pagkahilo. Alam niyang kailangan niyang maging lubhang mapagbantay. Napakalakas na cultivator. Naisip ni Linfeng na nakatingin pabalik kay Yin Jiu. Mapapatulog ni Yin Jiu ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Iyon ang kanyang daw. Hindi ordinaryo ang ganoong klase ng antok, nakakamatay. Matapos makatulog sa pamamaraang iyon, ang mga tao ay kailangan lamang magpahinga sa kapayapaan at matulog magpakailanman. Ito ay kamatayan. Ngunit kahit na magawang matulog ng normal ang mga tao ay isang nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos patulugin ang mga tao, madali silang patayin. Ano ang ibig sabihin nito, kamahalan? Mahinahong tanong ni Linfeng kay Yin Jiu. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Linfeng na ang taong kaharap niya ay ang unang guro ng Blue Pale Clouds, si Yin Jiu. Huwag kang makisali sa labanan doon. Mahinahong sabi ni Yin Jiu. Napansin niya ang away kanina. Napansin niya ang ilang napakalakas na tao. Xu Chunkyu, Saint Tianhan, at Wu Yazi. Delikado ang mga taong yun. Ngunit si Yin Jiu ay maingat, kahit na siya ang unang guro ng Blue Pale Clouds. Nais niyang magbigay ng isang ilusyonaryong spell ng panaginip sa mga mandirigma at suriin ang sitwasyon. Ito ay bahagi ng kanyang mga kakayahan. Kaya naman, hindi siya sasali, gusto lang niyang manood ng laban. Ayaw niyang maalis sa round na ito, kaya hindi siya makikisali, dahil hindi naman ito kailangan. Ngunit ayaw din niyang masangkot si Linfeng, dahil gusto niyang panoorin ang labanan hanggang sa wakas ng may kapayapaan. Mahinahon niyang panoorin ang labanan kung gusto niya. Gayunpaman, hindi magawa ni Linfeng. Sinulyapan niya ang mga manlalaban sa malayo, kumikinang ang mga mata. Biglang pinalibutan siya ng mga ilaw ng kamatayan, at naging itim siya. Nagulat si Yin Jiu, at tinitigan si Linfeng. Gusto ni Linfeng na makilahok sa labanan. Kahit sino ka man, kahit na gusto mong sumali sa labanang iyon o hindi, may sasabihin ako sa iyo, mas mabuting huwag mo akong pigilan. Malamig na tugon ni Linfeng. Nag-charge siya ng pasulong, lumilitaw ang mga ilaw ng deployment sa ilalim ng kanyang mga paa at lumilipad ng buong bilis. Nagulat si Yin Jiu, ngunit hindi niya pinigilan si Linfeng na pumunta. Tumingin siya sa likod ni Linfeng na medyo natutuwa. May nagbanta sa kanya. Kahit na siya ay maingat at hindi mukhang mapagmataas tulad ng ilan sa mga First Masters, isang tao na may bituin na nagpakita ng 135 ay hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya. Gayunpaman, huminto siya sa pagtingin kay Linfeng, lumingon at tumingin sa lugar kung saan nanggaling si Linfeng. Napansin niya sina Jing, Wu at Qingfeng. Sigurado ka bang gusto mong makilahok sa labanan doon? Sigaw ni Yin Jiu, habang nakatitig kay Jing. Ngunit kausap niya si Linfeng. Lumingon si Linfeng at tumingin kay Yin Jiu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Sagot lang niya. Huwag mo silang salakayin. Nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Jun Moshi nang napakabilis. Sa sandaling iyon, si Jun Moshi at ang iba pa ay nasa panganib na. Si Chu Chunkyu, Tianhan at ang isa pa ay napakalakas. Kung hindi dumating si Linfeng, mamamatay ang kanyang mga kaibigan. Tumigil ka, paputok na sigaw ni Linfeng. Si Jun Moshi at ang iba pa ay 5 tao na, iyon ang maksimum na bilang ng mga taong pinapayagan sa isang alyansa. Hindi iyon nakalimutan ni Linfeng. Sa makatuwid, hindi siya maaaring umatake, kung hindi ay agad siyang papatayin ng manghuhula. Sa sandaling iyon, ang mga kadena ni Saint Tianhan ay lumipat patungo sa ulo ni Jianmang. Wala siyang balak tumigil. Mabagal. Paputok na sigaw ni Roexi. Napuno ng lakas ng deceleration ang hangin. Naglabas si Jianmang ng magaan na lakas. Gayunpaman, ang mga tanikala ay tumama sa kanyang ulo, at si Jianmang ay dumanas ng matinding sakit. Ang kanyang kaluluwa ay hinihigpitan ng mga tanikala na iyon. Mabangis na ngumiti si Tianhan. Alam niyang hindi makakaatake si Linfeng, kaya hindi siya pinansin. Dalawang kamay na parang kalansay ang gumalaw patungo sa ulo ni Jianmang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinundan ni Jianmang ang mga tanikala, ito ay lubhang masakit. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanila ang mga nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito, naglabas siya ng isang magaan na espada. Pagpapabilis. Inilabas ni Roexi ang lakas ng acceleration, na natipon sa espada ni Jianmang. Pumikit si Tianhan at kumunat ang noo. Isang itim na ulap ang bumalot sa kanyang katawan. Ang liwanag ng espada ay tumama patungo sa kanya, imposibleng mabilis. Lumipad ang dugo sa hangin. Gayunpaman, muling lumitaw si Tianhan sa ibang lugar. May ilang marka ng espada sa mukha at tumutulo pa ang dugo. Nilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ang dugong tumutulo sa kanyang mukha, ngumiti ng may. Sa kabilang panig, sina Nikang at Chu Chunkyu ay nakikipaglaban kina Jun Moshi, Hao Qinglin at Lang Ye. Ang labanan ay pasabog. Malamig silang tiningnan ni Nikang at patuloy na nagpakawala ng lakas ng Sky Chaotek. Pinuno niya ang langit ng magulong lakas na pinalapot at ginawa itong isang nakakatakot na sinaunang imprint. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay biglang tumaas at lumundag patungo sa kanila.
Mag-ingat ka, tumalon silang Ye sa harap ni Jun Moshi. Napuno ng mga ilaw ng mundo ang hangin. Ramdam niya kung gaano kakilakilabot ang pag-atake ng lalaki. Hindi siya makalapit, kung hindi ay masisira ang kanyang lakas ng mundo. Ang nakakatakot na imprint ay bumasag sa mga ilaw ng mundo at sinira ang mga ito. Nawala silang Ye, muling lumitaw 1,000 metro ang layo at umubo ng dugo. Nakakatakot na pag-atake. Tumisi silang Ye, sa kasamaang palad, ang kanyang antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Kung hindi, sa kanyang World King body, nagawa niyang masira ang nakakatakot na lakas na iyon. Ngunit dahil ang kanyang cultivation ay hindi umabot sa parehong antas ng kanyang kaaway, ang kanyang mga ilaw sa mundo ay nawasak. Lang Ye, si Jun Moshi ay natulala. Pagkatapos, sinabi ni Lin Fang, Lang Ye, lumayo ka, sasali ako sa kanilang alyansa. Sige. Sabi ni Lang Ye, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lin Fang. Ang mga alyansa ay maaaring binubuo ng 5 tao sa karamihan. Umalis siya sa lugar. Siguradong malakas si Lin Fang para palitan siya. Nang makita ni Lin Fang na sapat na ang layo ni Lang Ye, bigla siyang umabant, pinupuno ng layunin ng sword ang hangin sa paligid niya. Mabilis itong lumipad sa kalangitan. Tumalon pa atras si Chu Chunqiu at itinaas ang ulo kay Lin Fang, malamig na nakatingin sa kanya. Brother, tulungan mo si Jun Moshi. Sabi ni Lin Fang, lumapag sa harap ni Chu Chunqiu. Tumanggo si Hao Qinglin, ang layunin ng reincarnation na daw ay pumipintig sa paligid niya. Ang damit ni Chu Chunqiu ay lumipad sa hangin. Tiningnan niya si Lin Fang ng masama. Mahinahon niyang sinabi kay Lin Fang. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong labanan, pero ang mahalaga, matagal na tayong magkakilala, nagkita tayo sa Dark Knight region. Ikaw lang ang makakarating ng medyo malayo sa kompetisyon. Ang mga taong tulad mo at ako ay bihira. Sana magkaaway tayo maaga o huli. Tumingin si Lin Fang kay Chu Chunqiu, naramdaman na siya ay may tiwala sa sarili at mayabang. Sigurado ka bang matatalo mo ako? Malamig na sagot ni Lin Fang. Tumiti si Chu Chunqiu at sinabi, noon, nalampasan mo ako sa Holy Way stage. Kaya naman, matagal na kitang pinagmamasdan. At saka, kung hindi dahil sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa rin ako ng level ng Huang Chi layer? Nagulat si Lin Fang, nanigas ang kanyang mukha. Ang bilis ng cultivation ni Chu Chunqiu ay hindi kapani-paniwala. Nag-level up siya ng napakabilis kumpara sa mga tao ng parehong henerasyon. Kahit na ang mga taong may makajos na tatak na haring katawan, ang World King body, at iba pa ay hindi kasing bilis niya. Sa loob ng 6 na buwan, nakalusot si Chu Chunqiu. Marahil ay kusa na siyang tumigil sa paglusot dahil sa pangyayari. Kung hindi, maaari na siyang pumasok sa layer. Ang problema ay para makasali sa kaganapan para sa mga Great Emperor, kailangan niyang maabot ang pinakatuktok ng layer ng Dichi. Sa kasamaang palad, ang paglusot at pagiging mas malakas sa antas na iyon ay mas mahirap. May sasabihin ako sa'yo, hindi lang ako. Ang lalaking iyon, si Tianhan, hindi niya nagamit ang buong lakas niya, tulad ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo siya, tingnan mo ang paraan ng pakikipaglaban niya. Mahinahong sabi ni Chu Chunqiu. Si Saint Tianhan ay napapaligiran ng milyon-milyong itim na tanikala, tulad ng isang sugo mula sa impyerno. Amoy antigo ang kanyang chi. Saint's technique. Ang mukha ni Lin Fang ay nanigas sa pagtataka. Sa katunayan, si Tianhan ay dating isang Saint Emperor. Kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang holy techniques. At ngayon, talagang ikinagalit siya ni Jian Mang at Roo Exi. Gusto niyang katayin sila. Rina Jian Mang at Roo Exi ay nanginginig, at nakadama sila ng panganib. Nababaliw na sila. Pambihira silang talino, ngunit sa kabuuan, hindi ito sapat. Hindi rin maaaring makipagkompetensya sina Jun Moshi at Lang Ye sa mga taong iyon, tanging si Lin Fang lang ang makakagawa ng isang bagay. Masyadong mabigat sina Chu Chunqiu at Saint Tianhan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2183, pagpatay ng tahimik ng walang nakapansin. Biglang lumabas ang sword intent sa katawan ni Lin Fang. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng layunin ng Holy Spirit Sword ang nakondensed. Ang katawan ni Lin Fang ay biglang nagmistulang isang dambuhalang espada na sumusugod sa kalangitan. Napangiti si Chu Chunqiu nang walang pakialam nang makita niya iyon. Sa kabilang panig, ang nanginginig na enerhiya ng kaluluwa ni Saint Tianhan ay lalong sumasabog. Muntik na siyang magmukhang Saint Emperor. Kahit na mayroon lamang siyang isang hibla ng kamalayan ng kanyang Saint Emperor, nakakamangha pa rin. Dati siyang tunay na Saint Emperor, gumawa siya ng sariling holy technique noong mga araw. Sa makatuwid, ang paggamit ng mga ito ay ang pinakamahusay na pamamaraan para sa kanya. Hehehehe, pahiramin mo ako ng kaunting lakas ng iyong kaluluwa, halika na. Sabi ni Tianhan, malamig na tumawa. Sa sandaling iyon, ang hangarin ng sword ni Lin Fang ay bumakas sa kalangitan, may mga bitak sa paligid nito. Nakakatakot ang kanyang chi, hindi lamang ang kanyang layunin sa sword ay mukhang nakamamatay, ngunit ang kanyang buong katawan ay naging isang dambuhalang at matulin na espada, masyadong malakas. Ha? Kumunat ang noo ni Saint Tianhan. Naramdaman niya ang nakakatakot na layunin ng sword na umaapi sa kanyang sariling layunin. Tumingin si Saint Tianhan kay Chu Chunqiu at sinabi, pigilan mo siya. Ako na ang bahala sa dalawang lalaking ito.
Sige. Mahinahong sabi ni Chu Chunkyu. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at nag-condense ng lakas sa kanyang kamao. Gayunpaman, nang ang kanyang lakas ay dumaan sa tabi ng dambuhalang espada, ito ay naputol. Ang dambuhalang espada ay gumuhit sa kalangitan at naging isang sinaunang layunin at tumama sa kalangitan. Ano ang nangyayari? Tumalon si Nikang. Kasabay nito, umatras din sina Hao Qinglin at Jun Moshi. Si Lin Feng ay naging isang napakalaking espada at lumabo sa tabi nila. Binaril niya si Saint Tianhan, na umaatake kina Jian Mang at Rou Exi. Saint Tianhan, naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang dambuhalang espada na iyon. Naglabas siya ng nakakatakot na dami ng mga kadena ng kaluluwa, na naging walang katapusang mga sibat ng kaluluwa at sumakay patungo sa napakalaking espada. Kasabay nito, pinalapot ni Saint Tianhan ang isa pang napakalaking yelo na malamig at madilim na sibat gamit ang lakas ng kaluluwa. Agad din niya itong binitiwan patungo sa dambuhalang espada. Ang dambuhalang espada ay umuga ng malakas at bumangga sa mga sibat. Si Lin Feng ay may impresyon na ang kanyang kaluluwa ay sisabog at ang mundo ay mababaliw. Kahit na siya ay naging isang espada, ang sibat ay naglalaman ng lakas ng kaluluwa at inatake ang kanyang kaluluwa. Napuno ng mapang-ipang chi ang hangin, at lumutang ang alikabok sa paligid. Ang Saint Tianhan ay naglabas muli ng mas malakas na lakas ng kaluluwa. Gumawa siya ng mga hansil. Pinalibutan ng kanyang mga tanikala ang dambuhalang espada, ngunit nanatiling mapagbantay si Tianhan. Ito ay isang mahirap na labanan para sa kanya. Gumagamit din si Lin Feng ng pamamarang Saint. Ang kapaligiran ay mapang-api, puno ng layunin ng sword at lakas ng kaluluwa. Walang puwang para sa chi ng ibang tao. Maging si Nikang ay tumigil sa pakikipaglaban. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa kanilang dalawa, ang lakas ng tibok ng puso niya. Nakakatakot na labanan. Maging si Nikang ay namangha. Tumiti si Chu Chunkyu nang walang pakialam. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Isang sinaunang hari ang lumitaw sa paligid niya, ang gayong hari ay hinahamak ang mga karaniwang tao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labanan. Tumingin si Saint Tianhan kay Chu Chunkyu at malamig na sinabi. Bakit hindi mo siya pinigilan? Alisin mo siya, ngayon na. Tumanggo si Chu Chunkyu. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na layunin ang napuno ng hangin. Kasabay nito, naglabas siya ng explosive sky-absorbing intent. Siya ay nagmukhang isang mananakop na bayani, tulad ng isang hari na itinuring ang kanyang sarili na walang kapantay sa mundo. Siya ay sumuntok at lumakas ang lakas, napuno ng layunin ng hari, at hinampas ang dambuhalang espada. Lalong nang inag ang dambuhalang espada. Kasabay nito, gumalaw si Chu Chunkyu na parang hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumipat patungo kay Lin Feng. Bumaril siya patungo sa Tianhan ng buong bilis. Isang napakalaking sky-absorbing strength vortex ang lumitaw at pinalibutan si Saint Tian. Ang layunin ni Saint Tianhan ay nagsimulang maubos, kasama ang kanyang kaluluwa. Na-distort ang mukha niya. Wala siyang sinabi, agad na umubo ng dugo. Naglabas siya ng Soul Spear, na bumaril patungo kay Chunkyu ng buong bilis. Binitiwan ni Chu Chunkyu si Haring Dao at sinuntok ang sibat, na agad na naputol. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Saint Tianhan ay naging madilim na madilim. Si Chu Chunkyu at ang kanyang puyo ng tubig ay lumitaw sa kanyang harapan, at hinigop sila ng madilim na ambon. Nanginginig ang silwete ni Saint Tianhan, ngunit ang madilim na ambon ay biglang lumayo at muling lumitaw sa malayo. Nabigo ako. Bulong ni Chu Chunkyu. Hinigop niya ang madilim na ambon na chi at bumangon sa hangin. Tumingin siya kay Saint Tianhan, na muling lumitaw, ngunit siya ay mukhang mahina ngayon, at malabo lamang na nakikita. Tulad ng inaasahan, matandang Zoro, parang buong panahon mo akong binabantayan. Bulong ni Chu Chunkyu. Tumisi si Saint Tianhan at binalik ang tingin kay Chu Chunkyu. Interesado ka rin sa akin. Siyempre, dati kang isang Saint Emperor. Walang pakialam na sabi ni Chu Chunkyu. Pero wala kang Saint's Chi, hindi ka bagay dito. Nagbago ang mundo. Ganoon ba, hihintayin kita sa next round. Sabi ni Saint Tianhan. Muli siyang naging madilim na ambon at nagkaroon ng surge of power. Sa isang kisap mata, nawala siya sa larangan ng paningin ng lahat. Bigla siyang inatake ni Chu Chunkyu, at muntik na niyang makuha ang kanyang layunin. Siya ay nasugatan, at kailangan upang makahanap ng isang lugar upang mabawi. Hindi na siya maaaring makipagkamay kay Chu Chunkyu. Si Lin Feng ay muling naging tunay na katawan. Nang makita niyang nangyari ang lahat ng ito, nagulat siya. Si Chu Chunkyu ay talagang napaka-ambisyoso. Hindi lang niya gustong makuha ang layunin ni Lin Feng, ngunit gusto rin niyang makuha ang layunin ni Tianhan. Kung Tianhan hindi naging mapagbantay sa buong panahon, nagtagumpay sana si Chu Chunkyu. Tumingin si Chu Chunkyu kay Lin Feng at ngumiti. Kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na round para lumaban. Magkikita tayong muli. Umalis si Chu Chunkyu. Kung wala si Saint Tianhan, hindi niya kayang labanan ang lahat ng taong ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na lumaban sa kanila, ngunit binago niya ang kanyang plano at nakipagsapalaran na salakayin si Saint Tianhan dahil mas interesante ang layunin ng huli. Gayunpaman, nabigo siya. Pero wala siyang pinagsisisihan. Wala siyang pagdududa sa sarili niya.
Pagkaalis nila, hindi rin nanatili si Nikang. Sinundan niya si Chu Chunkyu. Hindi sila pinigilan ni Linfang na umalis, hindi siya sapat na malakas para harapin sila. At saka ganoon din si Yinjiu. Sa kasamaang palad, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong umatake. Sa una, matagal nang naghihintay si Wu Yazi sa malayo. Inaasahan niya na ang lahat ng mga partido ay magkakaroon ng matinding pinsala upang siya ay masangkot. Gayunpaman, labis siyang nadismaya. Ang pinakamalakas na cultivator ay natigilan. Hindi niya sila kayang habulin. Si Linfang at ang alyansa ng iba ay masyadong malakas. Hindi siya maaaring umasa sa mga puppet upang labanan ang mga ito. Kaya naman, umalis siya para maghanap ng ibang biktima. Ang pinakamagandang gawin ay pumatay ng maraming tao hanggat maaari para maalis ang mga mahihina. Hindi siya interesado sa mga mahihina. Interesado siya sa malalakas na cultivator. Siya ang unang guro ng Supreme Clouds, ipinagmamalaki niya. Kahit wala siyang masyadong magawa, napanood din niya ang ilang makikinang na laban. Naisip ni Wu Yazi na sulit ito, pagkatapos na lahat. Natutunan din niya ang higit patungkol sa mga hindi pangkaraniwang malalakas na cultivator na maaaring maging kanyang kalaban sa mga susunod na round. Napanood din ni Yinjiu ang buong labanan. Pagkatapos ng labanan, lumipat siya patungo kay Jing at sa iba pa. Naramdaman ni Jing ang nakakatakot at mapanganib na chi ni Yinjiu. Tumayo siya at lumipat sa harap ni Qingfang. Malamig niyang tinitigan si Yinjiu at pinakawalan si Qi, na pumupuno sa hangin. Gayunpaman, ngumiti lang si Yinjiu sa kanya. Ice cold ang ngiting iyon, nakakatakot ang itsura niya sa ngiti niyang iyon at sa itim niyang damit. Malakas ang lalaking iyon, pero ayoko kapag may nananakot sa akin. Kaya naman, paparusahan kita. Sabi ni Yinjiu. May impresyon si Jing na siya ay matutulog na. Tahimik na naging liwanag si Yinjiu nang walang nakapansin nito. Asar. Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa katawan ni Jing, sumabog palabas. Umakyat sa langit si Yinjiu at tumawa ng malakas. Unti-unting lumabo ang kanyang itim na damit at siya ay nawala. Gayunpaman, ang kanyang maniak na tawa ay patuloy na umaalingaw. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam ni Qingfang. Nang dumating si Linfang, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sigaw ni Jing. Naninigas ang mukha niya. Tumingon siya at nakitang nakapikit ang mga mata ni Qingfang. Mukhang tulog siya. Binalot ng death intent ang kanyang katawan. Ang kanyang chi ay nagkakalat. Bastos. Pasabog na sigaw ni Jing. Drowsy death technique, iyon ay Yinjiu, ang unang guro ng Blue Pale Clouds. Tumapag si Linfang sa harap ni Qingfang at winasak ang layunin ng kamatayan na nakapaligid sa kanya. Kasabay nito, mabilis siyang naglabas ng life cosmic energy sa katawan nito. Kasabay nito, inilagay niya ang kanyang makajos na kamalayan sa kanyang utak at napansin ang illusionary dream cosmic energies. Qingfang, bumalik ka. Si Qingfang ay naglalakad sa isang walang katapusang kadiliman. Gayunpaman, sa kanyang panaginip, narinig niyang may tumatawag sa kanya. Tumingon siya at nagulat nang makita si Linfang, bamulong siya. Bumalik ka. Oo, bumalik ka. Halika sa tabi ko, sabi ni Linfang, na iniunat ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Linfang, nag-alinlangan at saka ngumiti ng malapad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Linfang. Iniunat niya ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit. Biglang napuno ng init ang puso niya. Sa larangan ng digmaan, dahan-dahang binuksan ni Qingfang ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Linfang, mukhang nalilito siya. Paano siya napunta sa isang panaginip? Nakakatakot na spell. Nanigas ang mukha ni Linfang. Sino ang lalaking iyon? Kaya niyang pumatay ng mga tao ng tahimik nang walang nakakapansin nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2184. Sino ang magtatapos sa top 100? Siya si Yinjiu. Mahinahong sabi ni Jing. Nagulat si Linfang. Napakatagal na niyang ginugol sa Godly Cloud City, natural na alam niya kung sino si Yinjiu. Unang guro ng Blue Pale Clouds. Malamig na sabi ni Linfang. Hindi nakakagulat. Ang unang guro ng Blue Pale Clouds, si Yinjiu, ay nag-aral ng drowsy techniques at kinokontrol ang kapangyarihan ng Dream Dao. Kaya niyang pumatay ng mga tao ng tahimik nang walang nakakapansin nito. Ang kanyang lakas ay walang hugis, hindi nakikita, at hindi nakikita. Pinatulog niya ang mga tao magpakailanman. Ilang sandali bago, ginamit niya ang kanyang drowsy death technique kay Qingfang. Nasugatan siya at inatake na naman siya nito. Hindi alam ng maraming tao na nasugatan sila ng inatake ng gayong mga ethereal na enerhiya. Sa makatuwid, mabilis na nakatulog si Qingfang. Anong nangyari? Bulong ni Qingfang. Siya ay nasa mga bisig ni Linfang. Parang totoo ang panaginip niya. Halos mapunta na siya sa bangin ng panaginip, hindi na siya makakabalik pa. Gayunpaman, tinawag siya ni Linfang at bumalik siya sa kanya. Nang marinig niya ang pag-uusap ni Linfang at Jing, napagtanto niyang hindi siya nagkaroon ng ordinaryong panaginip. Maaaring siya ay namatay. Nang maisip niya iyon ay parang nahihiya siya. Kung nahaharap ka sa panganib sa susunod na round, sumuko ka. Mahinahong sabi ni Linfang, nang dumating si Jun Moshi at ang iba pa at dumaong sa bundok. Ang labanan ay naging mapanganib. Hindi nila alam kung ano ang magiging rules ng next round. Kung ito ay binubuo ng one-on-ones at kailangan nilang labanan si Chu Chunkyu,
Saint Tianhan, o ang First Masters, hindi nila magagawang makipagkompetensya sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pagiging isang unang guro ay hindi nangangahulugan na ang isang cultivator ay ang pinakamalakas sa lahat. Pinatunayan nito na sila ay nasa pinakatuktok ng Huangqi layer, kasama ang iilan pang mga tao. Napakalawak ng kontinente, sa mga lugar tulad ng 18 pangunahing lungsod ng Dark Knight region, marami ng mga henyo, ngunit hindi marami sa kanila ang maaaring tumayo sa parehong antas ng First Masters. Malapit nang matapos ang round na ito. Bulong ni Jing. Silang Ye, Hao Qinglin, Jun Moshi, at ang iba pa ay kalmadong nakatayo doon at nanatiling tahimik. Lahat sila ay nakakasilaw na cultivator, ngunit sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, sila ay haharap sa maraming panganib. Ang ilang mga tao ay itinuturing silang biktima. Makakatulong ito sa kanila na maunawaan kung ano ang kanilang mga limitasyon. Kailangan nilang umunlad ng hakbang-hakbang. Siyempre, hindi rin sila madaling sumuko. Lalaban sila gamit ang kanilang buong lakas. Siyempre, hindi lang sila ang mahihirapan. Maraming tao doon ang itinuring na biktima na ba. Bukod sa mga nakatayo sa pinakatuktok, lahat ng iba ay nasa panganib. Paunti ng paunti ang mga tao sa larangan ng digmaan. May namatay, may gumamit ng setro para makatakas. Unti-unti, bumababa ang bilang ng mga cultivator at 200 mga cultivator na lamang ang matitira sa lalong madaling panahon. Ang mga tao sa labas ng mundo ay tumingin sa larangan ng digmaan. Kahit gaano pa katagal ang mga laban, manunood sila. Hindi nila gustong makaligtaan ng anumang bagay mula sa mga laban na iyon. Ang kaganapang ito ay naganap isang beses bawat daang taon. Ang mga cultivator ng pinakamataas na antas ay lumahok sa kaganapang ito. Kung nakaligtaan nila ang ilang bahagi, kailangan nilang maghintay muli ng 100 taon para mapanood muli ang katulad na bagay. Malapit nang matapos ang round. Ang natitirang mga cultivator ay nakakatakot na mga henyo. Ungol ng mga taong nakatingin sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, mahigit sa 200 cultivator ang natira. Oo, naman. Ngayon, halos mahuhulaan na natin kung sino ang magiging nangungunang 20 hanggang 30 cultivator. Mahihirapan ng ibang tao na maabot ang nangungunang 20-30. Sa palagay mo ba ay may mapapabilang pa sa nangungunang 10? Tanong ng isang tao. Una si Hua Qingfang. Walang sino man ang makapagpapaalis sa kanya sa kanyang posisyon. Bumagsak man siya sa rangkang, mapupunta pa rin siya sa top 3. Nakakatakot din ang deployment spellcaster. Maaari siyang mapunta sa nangungunang 3. Bukod sa kanila, ang iba pang First Masters of the Continent of the Nine Clouds ay mapupunta sa top 10. 10 tao na iyon. Ngunit si Chu Chunkyu, ang panglima, at ang kumokontrol sa lakas ng kaluluwa ay tiyak na mapupunta din sa nangungunang 10. Ang mga taong iyon ay ang pinakamalakas, talaga. Siyempre, marami pang malalakas na tao sa Godly Cloud City. Buddhist monghe ng Holy Mountain, napakalakas niya. Napakalakas din ni Xian Ren. Halos mahulaan na natin kung ano ang magiging hitsura ng top 30. Sa palagay ko ay hindi kayang makipagkompetensya ng mga henyo mula sa ibang mga rehiyon sa mga henyo mula sa Godly Cloud City. Talagang malalakas ang mga henyo na iyon. Nandoon din ang mga magagandang Phoenix Girls. Malakas talaga sila. At ang lumaban kay Chu Chunkyu, si Lin Feng. Madali niyang pinatay si Lei Dongtian, malakas siya. Ang mga taong iyon ay madaling mapunta sa top 50. Kung medyo lumakas sila sa event, baka makapasok pa sila sa top 30. Nagchichismisan pa ang lahat tungkol sa iba't ibang contestant nang biglang kumislap ang nakakasilaw na ilaw. Sa isang iglap, ang mga mandirigma sa larangan ng digmaan ay nakaramdam ng pagkahilo, na para bang ang langit ay bumabagsak sa kanila, at ang oras ay tumigil. Lahat, itigil ang pakikipaglaban. Sabi ng isang napakalakas na boses. Ang mundo ay dahan-dahang naging pangit, at nawala sa kanilang paligid. Ang mga mandirigma ay muling lumitaw sa plataporma. Lahat sila ay talagang malapit sa isa't isa sa pagkakataong ito. Marami sa mga tao ang mukhang galit na galit. Marami pa ring mga tao ang nangangaso bago muling lumitaw doon. May mga taong nakatingin sa mga kalaban nila. Gusto nilang ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, dahil nagsalita ang malakas na cultivator ng Fortune Shrine, nangangahulugan ito na tapos na ang round. Naturally, hindi nila siya maaaring kontrahin, at kailangang maghintay. Ang natitirang mga mandirigma ay maaaring bumalik sa kanilang mga haligi. Sabi ng manghuhula ng mahinahon. Sa isang segundo, kumikislap ang mga silweta ng mga manlalaban at tumalon sila pabalik sa kanilang mga haligi. Maraming mga haligi ang walang laman ngayon. Napakaraming tao ang naalis. Naunawaan ng mga tao na ang mga hindi nakakilos ng mabilis para makapasa sa unang round ay hindi sapat na talento para sa kaganapang ito. Kumaway ang manghuhula, at nawala ang mga walang laman na haligi. 200 haligi ang natitira, 200 malalakas na cultivator. Nagninangning ang mga haligi, at biglang binalot ng mga ilaw ang mga mandirigma. Ang mga numero sa itaas ng kanilang mga ulo ay nagbago, at ang mga haligi ay biglang nagsimulang gumalaw na may mabibigat na dagandong. Ang mga bilang ng ilan sa pinakamalakas na cultivator ay hindi nagbago dahil ang mga taong nasa itaas nila ay hindi naalis. Ang ranggo ni Lin Feng ay nagbago mula 135 hanggang 105. 300 tao ang naalis.
Sa mga taong una ay mas mataas sa kanya sa rangkang, 30 tao lang ang naalis. Ang mga taong mas mataas sa kanya sa ranggo ay talagang malakas. Sa susunod na round, matutukoy ang unang 100 cultivator. Ito ay magiging isang simpleng round. Mahinahong sabi ng manghuhula. Ang mga patakaran ay, ang unang cultivator ay lumalaban sa ika-200, ang pangalawa ay lumalaban sa ika-100 at 99 at iba pa. Ang mga nanalo ay nananatili, ang natalo nanggal. Kung may nanalo, pinapalitan nila ang kalaban nila sa rankings. Nagulat ang mga taong nasa ibaba ng rangkang, nanigas ang kanilang mga mukha. Alam nila na malamang na ito na ang huling round para sa kanila. Lalaban sila sa pinakamalakas na cultivator. Ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap ay patas. May kalamangan ng mga nasa tuktok ng ranggo sa unang round, ang mga nasa ibaba ng ranggo ay hindi. Naisip ng karamihan. Pagkatapos ng round na ito, 100 cultivator ang mananatili. Ang daang taong iyon ay magiging maluwalhati. At pagkatapos noon, magpapatuloy pa rin sila sa pakikipaglaban. Ngayon, magsimula tayo sa una. Dapat kang lumaban sa loob ng liwanag na kortina. Kung gusto mong sumuko, hawakan mo ang light curtain. Matapos itong magbukas, maaari kang umalis sa yugto ng labanan. Kung hindi, mamamatay ka. Mahinahong paliwanag ng manghuhula. Sa isang kisap mata, isang magaan na kortina ang lumitaw sa harap ng bawat haligi. Ang plataporma ay napapalibutan ng isang magaan na kortina. 200 handprint ang lumitaw sa light curtain, maaaring buhayin ng mga mandirigma ang light curtain sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga kamay sa kanila. Ang unang guro ng Godly Clouds na si Hua Qingfang ay inilagay ang kanyang kamay sa magaan na kortina at tumalon sa loob ng mga hangganan nito, at dumaong sa entablado ng labanan. Ang ika-200 na cultivator ay isang binata sa gintong damit. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang matalim, ang kanyang chi ay makapangyarihan, ngunit ang lahat ay kumbinsido na ang labanan na iyon ay hindi magiging nakakagulat. Ang mga cultivator na nasa tuktok ay sobrang nakakatakot. Sa totoo lang, gaya ng inaasahan ng karamihan, dahan-dahang gumalaw si Hua Qingfeng, mukhang may tiwala at kalmado. Gumalaw ang labi niya. Lumitaw ang mga ilaw ng espada, inilabas niya ang kanyang dila, at lumabas ang isang espada mula sa kanyang bibig. Nagsimulang manginig ang hangin mula sa layunin ng sword. Pinalibutan nito ang mas mababang ranggo na manlalaban, at mabilis, nang wala siyang oras na gumawa ng iba pa, inilagay niya ang kanyang kamay sa handprint, tumawid sa light curtain at sumuko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2185, 100 malakas na cultivator. Nanalo si Hua Qingfang. Pangalawang cultivator na, ang reincarnated na Great Deployment Master. Napakalakas niya. Kaya niyang mag-deploy ng spell sa isang kisap mata. Hindi napigilan ng kanyang kalaban ang kanyang deployment spells. Siya ay may talento, ngunit siya ay nabigla at agad na nawala, o mas tiyak, namatay siya kaagad. Nakakatakot ang deployment spells ng lalaking iyon. Mukha siyang walang emosyon, malamig, at hiwalay. Noong nakaraang round, sa larangan ng digmaan, hindi siya nakipagkamay sa sinuman, nanatili siyang mag-isa at pumatay ng napakaraming tao. Malamang mananatili siya sa top 10. Malamang na matatalo niya ang ilan sa siyam na First Masters of the Continent of the Nine Clouds. Baka mapunta pa siya sa nangungunang tatlo, naisip ng karamihan nang makita nila ang lakas ng espiritual na katawan. Ang ikatlo at ikaapat na cultivator ay may katulad na pamamaraan. Pareho silang First Masters. First Master ng Supreme Clouds, si Wu Yazi, na parehong may Supreme Emotions Destroy Technique, at ang lakas ng explosive, pinatay ang kanyang kalaban nang hindi siya binibigyan ng oras para gumawa ng kahit ano. Ang pang-apat ay si Prinsipe Wu Qing, na nagsasanay din sa paglilinang ng walang emosyon. Mayroon siyang ilang emotionless techniques. Siya ay walang emosyon, kaya siya ay walang awa din. Pinatay din niya ang ika-197 na malakas na cultivator. Ang panglima ay si Chu Chunqiu. Ang lakas niya ay pasabog. Gumamit siya ng mga diskarte sa sky-absorbing at hinigo pang layunin ng kanyang kaaway, pinatay siya. Ang mga cultivator ng nangungunang limang lahat ay nanalo sa kanilang mga laban ng napakadali. Sa kanilang 5 kalaban, 4 ang namatay. Tumibok ang puso ng mga tao. Napakalupit. Ang mga taong iyon ay tunay na mga henyo rin. Ang kapaligiran sa Godly Cloud City ay hindi masigla, maraming tao ang mukhang malungkot. Maraming mga henyo ang gumawa ng napakaraming buhay upang magtagumpay, at ngayon ay sunod-sunod silang namamatay. Sa simula, higit sa 100,000 tao ang gustong lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, pagkatapos ay dumaan na sila sa proseso ng pagpili at tinanggihan. Pagkatapos, ilang higit sa 1,000 tao ang napili upang lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, na isang tagumpay. At pagkatapos sila ay namatay na alis. Ang bilang ng mga kalahok ay nabawasan sa 200. Ito ay isang napakalaking pagbawas. Ang mga taong iyon ay pawang mga henyo sa gitna ng mga henyo. Ngayon, marami sa kanila ang namamatay. Kabilang sa kanila ang ilang tao na itinuturing na hindi kapani-paniwalang mga henyo sa Godly Cloud City. Kakaiba ang pakiramdam ng mga tao nang makita nilang napakadali silang namatay. Naunawaan ng lahat na kahit na ang ilang mga tao ay nagtagumpay at napunta sa nangungunang daan, sa huli, ang pinakamahalaga ay ang mga nasa pinakatuktok sa mga ranggo.
Ang mga taong iyon lamang ang magiging maluwalhati at nakasisilaw. Wu Yazi, Prinsipe Wu Qing, Xu Chunqiu, ang mga taong iyon ay napakalakas ngunit sa pagitan nila, sino ang pinakamalakas? Nagtataka ang mga nanonood. Kahit na nalungkot sila para sa mga namamatay, nasasabik din sila at gustong makita ang mga labanan ng pinaka-nakasisilaw na mga henyo. Ang mga laban na iyon ay magiging pambihira. Ang ika-6 at ika-7 laban ay hindi rin nakakagulat. Nanalo ang ika-6 at ika-7 cultivator. Partikular na interesado si Lin Feng sa ika-8 labanan dahil kilala niya ang ika-8 cultivator. Nakilala niya siya sa maliit na mundo noon. Kung Mi, si Kung Ming ay isang napakalakas na mandirigma, isang Buddhist cultivator. Napapaligiran siya ng halo ni Buddha. Kaya niyang bitawan ang nakakasilaw na mga kamay na kasing tigas ng bundok. Pagkatapos ng labanan ni Kung Ming, wala ring sorpresa hanggang sa ika-23 na labanan. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay namangha, ang ika-23 na cultivator ay natalo laban sa ika-178 na cultivator. Pagkatapos ay pinalitan siya ng ika-178 na cultivator. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang mga bagay at walang mga sorpresa. Pagkatapos ng 30 ilang laban, hindi gaanong malakas ang mga tao, hindi gaanong kahanga-hanga ang mga laban, at hindi makasigurado ang mga tao na mananatili sila kung nasaan sila sa rangkang. Silang Ye ay mas mababa kaysa kay Lin Feng sa listahan ng pagraranggo, ngunit hindi siya nakaka-relax. Sa huli, siya pa rin ang nanalo at pinalitan ang kanyang kalaban. Siyempre, bago silang Ye, pinalitan din ni Jing ang kanyang kalaban. Pagkatapos noon, lumaban si Rou Exi, niranggo niya sa 150s. Nakipaglaban siya sa isang taong nakarank sa mataas sa 40. Iyon ay isang trahedya. Ginamit ni Rou Exi ang kanyang buong lakas, ngunit hindi pa rin nagawang manalo. Sa huli, gusto siyang patayin ng kanyang kalaban, ngunit naglabas si Rou Exi ng lakas ng deceleration para pabagalin ang kanyang kalaban at nagawa niyang ilagay ang kanyang kamay sa light curtain at umalis. Sa kasamaang palad, hindi siya mapupunta sa top 100 ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Pagkatapos ni Rou Exi, lumaban din si Jian Mang. Kahit na si Jian Mang ay inapi sa buong panahon at halos mamatay, ginamit niya ang kanyang buong lakas, nagpakawala ng nakakatakot na sword strike at nagawang manalo, pinugutan ang kanyang kalaban gamit ang isang magaan na espada. Ang pagkilos na iyon ay namangha at nagpamangha sa maraming tao, lalo na't siya ay bulag. Nakakasilaw, nang ahas siya at nanalo. Inihayag ni Jian Mang ang kanyang tunay na lakas sa huling pag-atake ng espada na iyon. Hindi na niya ito magagamit muli, aasahan ito ng mga tao, naisip ni Lin Feng. Pagkatapos ng Jian Mang, lumaban din si Jun Moshi at nanalo. He had an Imperial Immortal Body, mabilis talaga siyang makarecover. Kasunod niya, natalo si Wu, masyadong malakas ang kalaban niya. Pagkatapos, turn na ni Qing Feng, tumingin si Lin Feng sa kanya at sinabing, Qing Feng, sumuko ka na. Kumunat ang noo ni Qing Feng. Sumuko. Feng, sumuko ka na. Mungkahi din ni Jing. Ang kondisyon ni Qing Feng ay kritikal, siya ay malubhang nasugatan at hindi makalaban. Tumingin si Qing Feng kay Lin Feng. Gusto niya talagang mapunta sa top 100 at makapaglakbay ng malaya papunta at mula sa loob ng Godly Cloud City. Sa huli, bumuntong hininga siya at humakbang pasulong. Gusto niyang pumunta sa battle stage. Tumigil ka, paputok na sigaw ni Lin Feng. Nanginginig ang paa ni Qing Feng sa hangin. Tumingin siya kay Lin Feng. Subukan at maglakas loob na pumunta sa yugto ng labanan. Malamig na sabi ni Lin Feng, nagpakawala ng nagyayelong lakas na pumuno sa hangin. Tinitigan siya ni Qing Feng, biglang mukhang malungkot. Lin Feng, anong ginagawa mo? Tanong ni Jing kay Lin Feng. Mukhang galit na galit siya nang makita ang ekspresyon ni Qing Feng. Pinagalitan ng bastard na iyon si Qing Feng. Tumahimik ka, sabi ni Lin Feng, bahagya pang sumulyap kay Jing. Inilabas ni Jing ang sarili niyang chi na gamulong at dinala ang lahat, ngunit hindi siya pinansin ni Lin Feng. Tumingin siya kay Qing Feng at sinabing, bumalik ka, nang inag ang ulo ni Qing Feng. Oh, sa wakas ay sinabi niya. Parang nawasak siya. Bumalik siya sa kanyang haligi. Ang malamig na enerhiya ni Lin Feng ay nagkalat at naglaho. Nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid at tahimik na nagmamasid. She had gave up, nangyari ang mga ganyan. Bumalik si Qing Feng sa kanyang haligi at ibinaba ang kanyang ulo, mukhang malungkot. Bihira siyang magmukhang ganyan. Pero sa mga mata niya, halos makitang masaya siya. Hinawakan niya ang mga gilid ng kanyang damit at kinuyam ang kanyang mga kamao na parang batang babae. Walang nakapansin nito, bagaman. Napabuntong hininga si Jing. Kawawang babae, hindi alam ng bastard na iyon kung gaano siya kaswert, in love si Qing Feng sa kanya. Kung may pagkakataon si Jing, tiyak na tuturuan niya siya ng magandang leksyon. Nagpatuloy ang mga laban. Si Hao Qinglin ay mas mababa din kay Lin Feng sa rangkang. Sa makatuwid, lumaban siya bago si Lin Feng. Sila ay nagreranggo sa itaas lamang ng 100 posisyon kaya ang mga hanay ng kanilang mga kalaban ay nasa ikadaan din. Bukod dito, walang malaking pagkakaiba sa pagitan nila, kaya ang mga laban ay mas kahanga-hanga. Nasugatan si Hao Qinglin, ngunit nanalo at pinalitan ang kanyang kalaban. Umikit ang mga taong nasa tuktok ng rangkang, hindi sila interesado sa mga laban na ito. Hindi na nila hinintay na magsimula ang susunod na round.
Pagkatapos, oras na ni Linfang. Nilagay niya ang kamay niya sa light curtain at napunta sa battle stage. Mahinahong tumingin sa kanya ang kalaban. ika-76 ang pwesto niya. Sinabi niya kay Linfang. Ginawa mong sumuko ang babaeng iyon. Bakit hindi mo isuko ang iyong sarili? Ang mga tao sa labas ng mundo ay malinaw na nakita kung gaano kalakas si Linfang sa larangan ng digmaan noong nakaraang round, ngunit hindi lahat ng mga kalahok ay nakakita kay Linfang na lumaban sa larangan ng digmaan. Ni hindi nga nila kilala ang isa't isa. Hindi alam ng cultivator na ito kung gaano kalakas si Linfang. Mag-away tayo. Hindi isinasa puso ni Linfang ang laban na ito. Hindi niya akalain na matatalo siya laban sa 96th cultivator. Napuno ng hangin ang kanyang layunin sa sword. Kung mamatay ka, magiging akin ang babaeng iyon. Sabi nung lalaki na casual na nakangiti. Malamig na tiningnan siya ni Linfang, at biglang bumaril sa langit ang kanyang sword chi. Ito ay nagbabala. Kasabay nito, naglabas siya ng kahangahangang lakas ng bakanteng espasyo at pinaikli ito kahit na nagcast siya ng Celestial Stage Deployment Spell. Napatulala ang kanyang kalaban, naglabas ng sariling nagyayelong lakas sa instinct. Sa sandaling iyon, iminagayway ni Linfang ang kanyang kamay, ang kanyang espada ay sumisigaw sa hangin, at nawala. Natigilan ang kanyang kalaban. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang lakas para protektahan ang sarili mula sa atake ng espada na alam niyang paparating, walang tigil at galit na pagsuntok. Isang puyo ng tubig ng lakas ang lumitaw sa paligid niya, at naramdaman niya ang mapang-ipong mga enerhiya. Tumitaw si Linfang sa itaas niya, pinalilibutan siya ng mga ilaw ng demonyo. Ang kanyang sword intent ay pumutol sa kalawakan. Asar, pasabog na sigaw ng taong iyon. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para salakayin si Linfang, ngunit ang pisikal na lakas ni Linfang ay hindi kapani-paniwala. Inilabas ni Linfang ang lakas ng kamatayan, at ang hangin ay umikot at gumagundong. Ang taong iyon ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Linfang, ang kanyang ulo ay sumabog, at ang kanyang kaluluwa ay nagkawatak-watak. Patay na siya. Malamig na tiningnan ni Linfang ang bangkay habang bamantong hininga ang karamihan. Isa pang henyo ang namatay. Maaaring mapunta si Linfang sa top 50. Kung hindi sinabi ng kanyang kalaban ang kanyang sinabi, hindi sana siya papatayin ni Linfang. Nang makita iyon ni Qingfang, ngumiti siya ng manipis. Lalo siyang gumanda sa sandaling iyon. Pagkatapos ni Linfang, nagpatuloy ang mga laban. Sa wakas ay nakilala na ang mga mapupunta sa nangungunang 100.